You are watching MDN Teleradio. MDN Teleradio. Okay, balik tayo dito mga kuya, mga ate sa programa natin, no? Ngayon, meron tayong bisita dito sa ating studio. Kanina meron sila Kuya Jing at saka Kuya Brian. Ngayon, nakarating dito ang ating Vice President for Mindanao, si Kuya Ben Rada, no? Maghingi muna tayo ng message sa kanya, no? Dahil para makita siya ng kanyang mga idol. So, Kuya Ben, good afternoon. Thank you, Kuya Governor Joy. But before anything else, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga agila na nakiramay sa pagyaon ng aming anak na si JR. Gusto ko rin gamitin itong panahon na to para batiin yung aking better whole. Kasi mahirap yung better half. Kasi kung better half, meron pa natitirang kalahati. I want to greet my better whole Ate Susain na go on, move on na lang tayo. Yes. Bigay na lang natin si JR sa Panginoon. Yes. Sa mga national officers, kina Kuya Bobby Silin, kina Kuya Cesar Dumugo, Kuya Mike, Kuya National Treasurer natin, sa mga kuya at ate natin sa Italy, sina Ate Doc Weng, sina Kuya Vic Magsino. Alam nyo at alam ko rin kung sino kayo. So hindi ko na iisa-isahin ang aking pagpapasalamat sa pakikiramay ninyo sa aming pagdadalamhati. Magandang hapon sa ating lahat. Okay, thank you, Kuya Ben. No? So dito, medyo magkwentuhan muna tayo ano ba ang mga tunay na mga pangyayari dahil hindi naman natin pwedeng ilimod. Ano yang ilimod, Kuya? Hindi natin pwedeng hindi sabihin. Hindi natin pwedeng itanggi, hindi natin pwedeng itago. Okay, hindi natin pwedeng itago. Dahil yung mga agila talaga, alam nila kung anong pangyayari. Bakit merong interim? No? Iba kasi, pag sinasabing interim, alam mo yung interim, temporary. Bali, kung yung isang gobyerno na parang medyo merong struggle o parang wala ng wastong leadership, meron talagang interim para magiging matuwid ang daan ng original talaga, di ba? Example, yung gobyerno ng Pilipinas merong kaguluhan. Siyempre, yung interim, yan ang mag-temporary para magiging matino at saka matiwasay ang takbo ng gobyerno. Parehas din sa Agila, no? Parang ganyan. So, since last year, I understand na medyo may pinagdaanan tayo, but thanks to God dahil ito tayo ngayon, marami na tayo, marami na ang nakaintindi. Tapos gusto ko lang ipaalam sa lahat na wala namang interim, wala na, dahil ang sa atin tayo ang nag-umpisa, tayo rin ang nagmamaniho sa ngayon. So siguro ang maka-explain dito masyado kung ano ba talaga ang dito sa atin ngayon, siyempre ito sila Kuya Ben, si Kuya Jing. So, any of you can discuss with that, Kuya. Thank you, Kuya Governor. Alam ng halos lahat na miyembro ng Agila ng Fraternal Order of Eagle nagkawatak-watak. Maraming mga kuya natin ang na niwala sa mga maling information na binibigay ng mga kuya din natin. Alam mo, ganito ang pangyayari niyan, no? Since 2016, nakita ko na merong mga ibang direksyon ang gustong puntahan ng Fraternal Order of Eagle. Unang-una, makikita natin dyan sa ating Magna Carta sa Book 12 na nawala yung word na non-political dun sa letter L, which means law-abiding, liberty-oriented, and non-political. Inalis nila yon.
non-political na yon. At nung panahon na yun din, from 2016 up to 2017, doon marami ang naging kuya natin na tinatawag natin na on-site. Marami mga politiko ang nakapasok sa ating organization on-site. At para sa kaalaman ng lahat, ang original TFOE, open and close parenthesis PE, 1979 was registered in the Security and Exchange Commission in the year 2006 with registration number 184877. So, 2006, they established na legally, legitimately, with judicial personality, ang Fraternal Order of Eagle with open and close parentheses. Kaya tinatawag natin na YACA PE because of that open and close parentheses. Now, in 2017, yung kabilang grupo nag-registered ng another name. Kung ang kanilang purpose is really to renew the registration of 2006, supposed to be hindi nila pinalitan yung open and close parentheses ng DAS. Na-registered nila yung the Fraternal Order of Eagle, thus Philippine Eagle, in the year 2017 in the Security Exchange Commission with SEC number CN 2017 21277. And in registering that corporate name, that is a clear violation of Batas Pambansa 68, Section 18, in which sinasabi doon sa batas na yon na hindi pwedeng mag-registered ng corporate name na existing na sa record ng Security and Exchange Commission. But because of their connections, nagawa nila ng paraan yon. So, nung 2019, nagkaroon ng eye-opener ang ating mga kuya dahil nagpadala ko ng open letter requesting the previous administrations of 2016 and 2017 to liquidate or give a financial report for 2 years. Kasi, noong 2018, during the time of our past National President, Erkin Lim, every quarter, every National Assembly, nagbibigay siya ng financial report. At doon ko nakita na in 1 year, Eagle Year 2018, ang revenue that was collected to all Eagle reaches the amount of 15,648,800 pesos. So doon ko nakita, sa isang taon, ganun kalaki nakukuhang revenue sa Fraternal Order of Eagle. What about the revenue for 2016 and 2017? That is 2 years. Yan, Kuya Bin, nung medyo hindi pa masyadong marami ang Agila, ganyan nakalaki ang pera. Yes. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. So, for the 2 years, it reaches the amount of almost 30 million. So, yun ang wala nila ma-liquidate. No? So, hanggang sa dumating nga ang panahon na dahil doon sa open letter na pinadistribute ko sa Surigao, na buksan ang isipan ng ating mga PINAPLI members. At yung open letter na yon, in-endorse nila sa National Assembly here in Cagayan de Oro, in which hindi nila binigyan ng pansin. So, nangyari, nag-walk out yung mga PINAPLI. Majority of the PINAPLI nag-walk out at sinamahan ng almost 300 regular members of the Philippine Eagle. At doon, nagsimula yung interim government. Marami nagsasabi mga kuya natin, saan ba nyo makikita sa Magna Carta yung word na interim? Wala yan sa Magna Carta. Yun ang sinasabi nila. Pero kung bubuksan mo
ang Magna Carta natin, sa Book 9, makakakita ka dyan ng word na interim na ginamit sa Philippine Eagle Institute of Leadership. Diyan ginamit ni na late Kuya Celso Mariano ang word interim sa creation ng interim field executive director. So meaning, yung word na interim, nandiyan sa Magna Carta, tingnan yung maigi, nandiyan yan. At tulad niya nung sinabi namin, when we established the interim government on September 21, 2019, yung interim government na yan lasted only up to December 31, 2019. So, ngayon, Wala na interim. interim government ang Fraternal Order of Eagle, Yakap PE, because we have elected our legitimate national officers last November, here also in Cagayan de Oro during the 4th National Congress here in Cagayan de Oro. And we elected Kuya Bobby Silin as our national president. We elected Kuya Jin Cadiz as our national executive vice president, and so on and so forth. So ngayon, after that election, ang instruction ng ating national president is we must not sacrifice our quality member from the quantity member. Ibig sabihin ni Kuya Bobby, kunin natin yung mga may kalidad, may quality member. Hindi tayo doon sa paramihan ng miyembro, no. Hindi yon. And the fourth executive order that was issued by our legitimate national president, Eagle Bobby Silin, is the creation of that National Screening Committee in Luzon, in Visayas, and in Mindanao. The purpose of which is para tanggapin natin yung mga agila na gustong bumalik dun sa tunay na pugad ng agila. At yan yung tinatawag natin na TFOE, open and close parenthesis, Philippine Eagle, established in 1979. At for the information of everybody, yung executive order na yon ni Kuya Bobby Silin, number 2019-006, was already implemented here in Mindanao. Maraming mga kuya natin ang namulat ang kanilang mga mata sa katotohanan at nag-avail ng balik tunay na agila program. Kasi napagkasunduan namin sa national leadership na hindi ka basta-basta pwedeng pumasok or bumalik sa tunay na pugad ng agila kung hindi ka dadaan dyan sa National Screening Committee. Kung hindi kayo naka-undergo niyan, doon kayo sa isang organization, doon sa DAS PE. Hindi kayo doon sa YAKA PE. Doon kayo sa Security and Exchange Commission number CN 207-21277. Yun ang DAS PE. Doon kayo. Pero hanggat hindi kayo nakaka-avail nung balik tunay na agila program, hindi kayo pwedeng tanggapin para bumalik sa tunay na agila. Tunay na pugad ng agila. Ito kasi kuya, no, na-analyze ko masyado, yung mga iba kasing mga membro, pasok ng pasok, yung parang hindi tusok sa kanilang isipan at sa puso na kung ano ba talaga ang pinasukan nila. Ang iba, dahil gusto nilang jam-jam lang doon sa mga kuya, happy, but hindi naman dapat ganyan lahat. Huwag natin ipagamit sa mga tao na mayroong interest yung sarili natin dahil doon sila kumukuha ng puwersa, di ba? Example, maraming number. Ang iba kasi basta nakapasok lang. Hindi nila alam kung anong pinasukan nila. Alam nila the Fraternal Order of Eagles, but sino ang mga tao nang diyan sa loob?
no? Ginagamit lang. Ang iba din ginagamit lang. Kumukuha ng number, of course, sa merong number, merong pera na i-remit doon sila kumukuha ng pera. Pero ngayon, meron na tayong mga balita-balita na medyo hindi na naman nagkaintindihan. Dahil ito kasi election time. Kasi personal vested interest na kasi kuya. Kaya naman, nagkakagulo na sila ngayon. Kaya mahirap natin, i-analyze natin. Paano ba every November magkaaway-away tayo dahil meron gustong magiging national leader? Di ba mahirap pag ganyan, kuya? Kung wala lang sanang personal vested interest, kuya, kung talagang serbisyo ang sadya, walang gulo. Kaya nga, Pero kuya. pag papasok na yung... Basta may pera, pera na gamit ng pera, gamit ng Yeah. pera para magiging sa iyo na yan ang mahirap yan. Yes, kuya. Alam mo, Kuya Gob, ganito Sa club natin, sa Golden Friendship Eagles Club, ang ini-inject natin sa isipan ng ating mga aspirants is yung ano ba ang may tutulong mo sa Agila. Hindi yung ano ba ang may tutulong sa akin ng Agila. Dapat yan, kuya. Yun ang ini-inject natin sa ating mga... Pero in reality, iba. Parang yung personal na appearance mo doon, ganyan, pero yung nasa sa puso, parang hindi. Palagay ko, yun yung nandun sa DAS PE. Wala doon sa Yakap PE. Kasi sa screening din sa club namin, kuya, sinasabi namin lagi, wala kang makukuhang financial dito. Gastos ang makukuha mo dito. Kasi sa pagtulong. Hindi yung papasok ka para sa pera. No, that's a very wrong notion. Yeah. At saka remember, the primary objective of the 11 founders of the Fraternal Order of Eagle, open and close parenthesis, Philippine Eagle, is to serve the community through strong brotherhood. I agree. Yun ang talagang kanilang tunay na motibo sa pag-establish ng Agila. Kaya panawagan natin sa ating mga kuya, no? Lalo na yung mga kuya na parang wala lang sa kanila. But you have to study what is the essence of the 11 founders, no? Kung ano ba talaga ang gusto nila mangyari pag nandito tayo sa loob, no? Hindi pwede happy-happy, gusto makakuha ng mga kaibigan, makakuha ng negosyo, but we have to be observance of what is the yung 11 na natin, yung founders. Tingnan natin kung saan sila galing sila sa isang grupo, pero hindi sila parang kulang sa kanila, no, na magserbisyo. Gusto sila, kaya tinayo nila nitong yung grupo ng the Fraternal Order of Eagles dahil kinuha nila, inistadihan nila yung ano ba talaga itong karakteristik ng Agila, no? Marami tayong mga kuya na nag-explain dito kung ano ba talaga ang buhay ng Agila. Nako, marami talaga ang hindi makapaniwala na ito para ang tunay na buhay ng Agila. Kaya medyo mahirap, pero huwag na lang tayong intindihin din natin na mas mahirap kung gagamitin tayo ng mga tao para sa kanilang sariling kapakanan. Di ba mga kuya? Okay, Kuya Governor, alam mo ba ngayon, sa Yakap PE natin, ang educational arm ng ating fraternity under the leadership of Kuya Mike Piso is making ways and means para i-uplift ang ating education sa ating fraternal order. Nakikita siguro ng ating miyembro ng Phil na kailangan talagang maging strong ang foundation Dapat. ng isang aspirants na bago maging Agila. Yes, kuya. Kuya Jing? Kuya, kuan ko lang sandali, may mga kuya tayo. Shout Shout out out. kay John Wilbert Lim and kay Kuya Kev Memong. Shout out mga kuya, Silang Cavite, Eagles Club. Kumusta mga kuya? Thank you sa lahat ng mga sumusunod dito sa ating programa. No? Kuya Ben, yung alam ko Kuya Ben, pagdating ng November, medyo kahit na example dati yung mga pangyayari, pag meron November na palapit, meron ng issue ang certain kuya, lalo na yung mga gusto mag-inspire magiging leader, no? Dati wala okay. Maganda. Si ano ang hindi okay.
Pero ngayon, meron na tayong nababalita-balitaan na si Kuya pala parang na parehas din o mas sobra pa. No? Dahil darating na ang eleksyon. Tapos yung mga taong nagsasabi, tingnan mo mabuti. Yun ang mga negosyante, nakabuntot-buntot doon para makagawa ng negosyo. Yung gustong magiging maka-benefits doon sa magiging mananalo. Dapat hindi ganyan. Huwag mong i-inject yung mga kung anong mga nalalaman mo. Dapat you have to call both party, pag-usapan para pagdating sa isang desisyon na makikita sa lahat ay wala ng problema. Di ba, Kuya Jing? Tama, Kuya. Royal Rumble ang nangyayari ngayon. Kabila. Hindi, alam mo, Kuya Gob, Kuya Jing, no? Kung babasahin natin sa ating Magna Carta, sa Book 6, because of this pandemic, the Comelec of the Fraternal Order of Eagle can declare failure of election. Pwede yan, Kuya. Pwede mangyari yan. Pero bakit Because kailangan of this pandemic. bakit kailangan pa labayan ng issue na pwede man lang mag-declare ng no election para ako rin? Yun ang kanila ngayon pinag-iisipang mabuti. Kasi marami ngayon ang nag-aspire na maging presidente ng Fraternal Order of Eagle dun sa DAS-PE. Hindi sa YAKA-PE. Ay, naku, balik-balik ang mga problema. Kaya, Kuya, ito, break muna tayo. Pag-usapan natin yan para A and B, you have to listen sa aming mga advice dahil alam namin pag nakikinig kayo dito may solusyon. So, balik tayo mga kuya and ate. Break muna tayo.